Senate Resolution number 256 kahapon, ibilang pagkondena sa mga kritisismo ng Chinese Embassy laban sa ating mga opisyal. Ayan, i-declare bang persona non grata ito? Senator JB Sir, magandang umaga po, Senator. Good morning, Sen. Yes, Lakay. Sir, maganda umaga po sa iyo sa ating mga taga-taguyod ng DCRH. Abay, labing-lima kayong senador na pumirma dito sa resolution kahapon na pagkondena sa Chinese Embassy. So ano po ang balak? Ano pa yung rekomendasyon na Senator JB para naman itong mga bisita natin huwag na namang masyadong matatalas ang dila. At tayo pa mga opisyal ang binabanatan. Tayong host country, tayo pa ang binabanatan. Yun na nga po sila po yung dito lang sa tayo host, tapos sina-official pa natin ang kanilang binabanatan. Una-una, Lakay, hindi masama na ipaglaban natin, lalo ng mga opisyal, i-depensa natin yung ating soberenya at yung karapatan natin doon sa Philippine Economic Zone, Exclusive Economic Zone. Maging ako, Lakay, nagkaroon din ng ganyang experience, sa dating Chinese ambassador, yung kaalis yan. Oo. Nag-react na pag nagsasalta ako sa ginagawa ng China ng pambubuli sa West Philippines. Siyempre, karapatan naman natin na magsalita tungkol dito. Binubuli po ang mga Pilipino, yung mga newsday, yung mga coast guard. Nagsasalta sila laban sa ating mga opisyal. So, sila po, dapat respetuhin po nila na tayo po nasa demokrasya at karapatan natin na ihayag kung ano po ang sasasing sa loobin. Ayan, oo. So ano ang nilalaman po ng resolution? Meron ba kayong recommendation? Dapat ba ipatawag, mag-explain itong si Chinese Ambassador Jing Quan, Senator Sir? Oo nga, tsaka ano mo, bago pa lang yan, kayo po pa lang yan. Oo nga. Hindi na medyo ano rin yun hostile niya, pero mukhang mas hostile din, dahil kayo po pa lamang. Ganyan yan. Saka ang balita na ito yung nanggaling sa matagal sa Washington. Kumbaga, ito isang espiya siguro to, talagang ang focus niya, kung ano ang interest ng China laban sa Estados Unidos, sa US talaga. So kaya yan inasahin dito, tinitignan yan kung ano magiging interest ng Estados Unidos dito sa ating bansa. So yan ang mga dapat natin i-analyze, kaya bakit ganyan ang kanyang behavior. Kaya maganda siguro kaysa makadagdag siya sa nangyayari, nagkakatensyon na nga po ang relasyon ng China at ng Pilipinas. Mas maganda siguro, palitan na lamang yun. Dapat ng ambassador, diplomatic na sana yan kung pwedeng yan ang tiga-ayos ng gusot. Kaso mukhang siya pa ang nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas sa China. Ayun na. Alam mo, kakaiba itong Chinese Embassy, Senator JB, dahil meron din naman tayong territorial dispute sa Malaysia, Indonesia, Vietnam, at maski ang kay Sultan Bolkiah, Brunei. Ayan. Pero hindi tayo nakarinig ng ganitong mga pagbatiko sa mga opisyal mula sa isang ambassador, Senator JB, sir. Well, siguro yung upbringing niya, yung training niya, Lakay, dahil sabi ko na, yan matagal na panahon, nasa Washington, walang ginawa yan, kundi magmatsyag sa ginagawa siguro ng Estados Unidos laban sa China. Kaya yung inasign dito, hindi para paigtingin o pagbutuhin ang relasyon ng China at Pilipinas, kung hindi bantayan ng Estados Unidos. Kaya nga po siguro dahil tayo ay perceived na kagado ng Estados Unidos, kaya po ganyan po ang kanyang mga pahayag. Kaya lang tayo naman, wala silang karapatan at dapat hayaan nila na tayo magsalita dahil pinaglalaban natin, itinataguyod natin ang interes sa ating bansa. Hindi natin papayagan, Lakay, yung kanilang patuloy na pambubuli, pambaba sa ating po mga mangingisda, na kanilang tinataboy, yung pambubuli, pambabaso sa ating mga coast guard. So, siyempre, alam na namang palagpasin po natin yan. Yan po ay hindi pwedeng mangyari. Kaya, yun, talaga ito, dapat nabitan ito dahil hindi nakakabuti sa relasyon ng China at ng Pilipinas. Bagkus ito'y nakakadagdag pa na parang
gasolina na binubuhos sa isang di ba? Kailangan mas maganda siguro palitan na lang po. Pwede Also, bang i-declare na persona non non grata grata. itong si Ambassador Jing Kwan na Senator JB, sir? Pwede po. Pag hindi pa yan tumigil at ganyan pa rin, patuloy pa rin yung ganyan kanyang accusation, siguro kailangan na siguro na i-declare ng persona ng grata yan dahil hindi na nakakabuti. Ayaw naman ng dati ng away eh. No? Gusto natin gumanda relasyon dahil sa ekonomiya, sa negosyo, kaya lang huwag naman basta sabihin ng China kung tayo dyan, tuturing nila tayo at respetuhin nila ang Pilipinas. No? Respetuhin na ating may isa, ang coastline at iba. So, Senator JV, sir, aside po sa pagpirma ninyo ng resolusyon na kumukundina sa mga statement, ang direksyon po natin, just in case hindi pa siya tumigil, ay pwedeng persona non grata or ano pa po ba ang iba nating napag-uusapan po ninyo ng inyong mga kasamahan sa Senado? Mag-uusapan pa siguro natin kung anong nag-i-action at action natin kung mag-i-improve po ito. No? Dahil kapupo lamang nito, napaka-angas mo. Yung nga. Kikita mo nakikita mo, ito ang ano nito. Talagang sabi ko nga, training nito, mukhang mas more on the military, ano siya, on the military aspect. Dahil nga yan mataas na nagmamatsag sa Amerika, sa Washington. So nandito nilagay yan para bantayan ang ang interest din ng Estados Unidos. Kung hindi siya nilagay rito para mapabuti ang relasyon ng Pilipinas. Mukhang napipindot ng... Nagbabike po ba kayo? Ayan. Oo, pabalik na lang. Ganun ba? Sabi na nga ba, sabi ko sa Lakay nagbabike si San JV. Nasaan kayo? Lakay kasi nagkasakit ako nung Disyembre, di ba? Oo. Dahil ako sa ospital. So, Oo. daan-daan tayo, nag-ano ngayon, try to recover. So, para sa ganun dating ba? condition. Ayan. Ilang oras ka nagbabike ka, Senator JB, araw-araw? Ngayon po, siguro almost 2 hours ngayon. Mga Wow, 30 wow. kilometers. Oh, matindi iba, pa. 30 lang. iba ang resistensya ninyo, ha? Ayan. Nagkasakit pa yan. Pero isa na... Mahina pa. Ayan. Pero isa na lang po, Senator JB, ang tanong ko. Ayan. Kumusta po si Kuya? Ayan. Safe na ba siya? Hindi ko alam, Lakay. Alam mo naman, hindi kami Sen, pinatawagan ka talaga niya ulit para itanong yan. Balita ko, bumiyahe, nakabalik na raw. Kahapon nakita ko na sa Senado pala. Nakita ko sa Senado. Pero hindi kami nagkausap. Kaya lang, ayun po. Ano ba nga sinasabi nung kasama sa programa sa executive session? Si Ombudsman Boying. Tuwing Sabado. Ano ba sinasabi niya? Wala siya nabanggit. Sabi niya, abangan na lang. No? Wala siyang binabanggit ng mga... Ganun ba? Sabi niya, after kay Senator Bong, marami na raw mga susunod pa nakalinya. So, abangan na lang po natin. Walang sinasabing safe o hindi safe? Ganon? Walang advance info. Sa akin lang, siyempre, nagkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, nagtatanong din naman tayo, kailangan din nasa proseso, marinig ang both sides, sigurado na talagang kompleto na ebidensya, no? Tsaka, wag lang tayong malilihis, no, na yung mga tunay na salarin, Yes. sa akin na personal, ang nagsimula naman yan, Lakay, yung mga kontraktor di ba? Tama po. Sabi ko nga doon kay Yusek Bernardo, yung pong naglalako, nagbebenta ng project, yan po sa Senado, hindi nangyayari. At yan po ay ginagawa ng mga kontraktor, mga congressman na naging at kontraktor. No? At yung pong salitang allocable nga, nung una na binanggit ni Yumaong Yusek Cabral, Lakay, Sister El, kami po sa Senado, hindi namin alam ang ibig sabihin. Allocable. Oo nga. New word. Ano yan? Mukhang terminong ginagamit lamang sa house yan. Dahil doon po prevalent yung pong pagbebenta at paglalako at ng mga proyekto. Dahil nga sa mga contractor to, sila Saldico at yung kanyang mga alipores, sila po may kagagawan po nito. So,
Yan po, yung allocable, sabi nga namin, ano ba ibig sabihin? Sentro Pangilinan, Sentro Ligarda na matatagal na dyan. Hindi alam kung ano ibig sabihin. Ano ba yan? Pang-alok ba yan? Kaya allocable. Hindi namin alam eh. Mga pwedeng i-alok. So, yun po, no, ang maganda lang ay paano na konfirma na itong paglalako at pagbebenta ng proyekto talagang doon sa mga kontraktor yan. At yun lang po ang akin na lakay. Bagat may mga big fish o may mga malalaki pangalan tayong narinig, may mga senador tayong na-implicate, pero huwag tayong lalayo doon sa mga tunay na may pakana ng modus dahil dapat kung in aid of legislation, kailangan matunto natin yung mga tunay na salary para hindi na ito maulit-ulit. At yan ay ilang contractor, Senator JB, sir? Opo, sila na ba talaga nagsamantala eh. Kaya nagkagulo-gulo po ang buhay natin. Itong scandal na pinakamalaki na corruption scandal sa buong kasaysayan natin sila po may kagagawan po naman ito no? Itong mga contractor daw nagsamantala naman po talaga. At ayaw naman nating maulit-ulit ito. Kaya ako po, pag kung nakita nyo sa mga Blue Ribbon hearing, tinatanong ko lagi yung modus dahil ayaw na natin. Kailangan natin malaman paano ito yung proseso para hindi na ito maulit-ulit. Tama po. Senator JB, sir, maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning. Thank you, Sen. Ingat po sa pagbabike. Thank you po. Ang Deputy Majority Leader, Senator JV Ejercito. Dami.